Sa bisperas ng arraignment ni Senador Bong Revilla, may pinababago ang ombudsman sa inihain nitong kaso matapos mahanapan ng butas ng depensa. Inihanda naman ang mga kwarto sa ospital na posibleng pagdalhan kay Senador Juan Ponce Enrile. Kasabay ng hiling niyang hospital o house arrest. Saksi si Joseph Morong. Kung sina Senador Bong Revilla at Jingo Estrada sa PNP Custodial Center dinala, si Senador Juan Ponce Enrile pinaghahanda na ng kwarto sa PNP General Hospital sakaling ipa-hospital arrest nga siya. Pwede raw siyang ikulong sa Public Offender and Violator o POV room o isa sa 12 specialty rooms na air-conditioned lahat. Nagkataon namang hihilingin na sa Sandigan Bayan ni Enrile ang pagpapa-hospital arrest kung hindi man house arrest dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. He requires a medical attendant, no? Or companion practically 24 hours a day. Kailangan din na regularly monitor ang kanyang blood pressure, sugar level at marami pang examinations na kailangan gawin sa kanya any time of the day. Ito rin ang ikinatwira noon ng kampo ni Enrile kung bakit hindi raw flight risk o hindi makakatakas ang senador kaya hindi na dapat itong ipaaresto. Sabi ng ilang legal expert, posibleng pagbigyan si Enrile. Hindi rin kontra rito ang Pangulong Noynoy Aquino. The guy is known to have a lot of ailments that has to be played. Parang dapat may consideration naman yan. And I'm sure the courts will be cognizant of fulfilling their obligations, but at the same time, having as a factor yung the advanced age of Senator Enrile. Tila natauhan naman ng ombudsman ang parang boomerang na ibinalik ng kampo ni Janet Lim Napoles ang laman ng kasong inihain nito sa Sandigan Bayan na nagsasabing nagpayaman ang umano'y pork barrel queen. Ang nagpayaman daw si Mrs. Napoles. Kung ganun, hindi tayo dapat mag-usap ng plunder. Dahil She's not a public officer. Mga yaman kasi mismo ni Napoles ang gagamitin ng kanyang mga abogado para palabasing walang plunder. Sa plunder kasi dapat maipakitang opisyal ng gobyerno ang nakinabang o yumaman at hindi isang pribadong individual tulad ni Napoles. Kaya isang araw bago basahan ng sakdal si Revilla, isa sa mga tumulong umano kay Napoles para kumubra ng pork barrel, hinabol ng ombudsman ng ilang pagbabago sa inihain nitong kaso sa Sandigan Bayan para sabihing ang senador ang nagpayaman gamit ang kanyang pork barrel sa pamamagitan ng pakikipagkuntsabahan daw sa ilang public official at private individual. Sa orihinal kasi nitong isinampang kaso, lumabas na si Napoles ang yumaman sa pakikipagkuntsabahan sa mga senador at iba pang akusado. Pinabubura din ng ombudsman ang bahagi ng original information na si Napoles ang naglagak ng PDAF para sa kanyang sariling kapakinabangan. Pinadadagdag din ng ombudsman ang impormasyong iniimpluwensyahan ng mga senador ang implementing agencies para paboran ng endorsement ng mga NGO ni Napoles kapalit ng mga kickback. Wala pang tugon dito ang kampo ni Revilla at Estrada habang ayon sa kampo ni Enrile, patunay ito sa posisyon nilang depektibo ang isinampang kaso ng ombudsman. Paninindigan naman ang kampo ni Napoles, there can't be crime of plunder if the person ultimately benefited by the proceeds is the private individual. Alas 8:30 ng umaga ang schedule ng arraignment ni Senador Bong Revilla bukas dito sa Sandigan Bayan. Pero baka hindi agad mangyari yan dahil kailangan pang pagdebatehan ng magkabilang kampo ang mosyong inihain ngayon ng ombudsman. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.